Hello po mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Sa araw po na ito ay meron po akong ibibigay na tip po para sa inyo. No? So yun po mga kaibigan natin na naghahanap po ng magandang access point. Ito mga kaibigan ay tip ko lamang po sa inyo kung ano po yung magandang access point na frequency yung atin pong gagamitin. At nang sa ganun ay hindi na ho tayo maghahanap pa ng mga sinasabi ho natin na mga pinakamagandang access point. Ano? Para mas makamura ho tayo, para mas makaless ho tayo. Ito po ang dapat nating tandaan. At ito po ang dapat nating alamin. So kung kayo po ay naghahanap ng magandang antena para hindi na po kayo magtatanong pa, so dapat ang video na ito ay alam po ninyo para nang sa ganun ay magkakaroon ho kayo ng idea. Pag ang pag-uusapan ho natin ay ang pinakamahusay na access point, ay nagdepende din po yan sa frequency ng atin pong pipiliin na antena. At ang yung hinahanap natin na access point, mga kaibigan, ay nagdepende po yan sa pangangailangan natin at sa kapaligiran natin. So narito ang mga options na dapat nating tandaan. Unang-una, ito pong frequency po ng ating pong antena na ginagamit, na ito pong 2.4 GHz. So kung pag-uusapan ho natin mga kaibigan, ito pong tinatawag natin na access point na meron pong isang band na 2.4 GHz, tandaan ho natin na ang 2.4 GHz is malawak po ang range ho nito. Ibig sabihin mga kaibigan, mas malawak yung kanyang sakop. At ito din ang advantage ng 2.4 GHz. Mas madali po siyang tumagos sa dingding or sa mga wall or sa mga barriers na malapit lamang sa antena natin na naka 2.4 GHz. Ito naman ang kanyang disadvantages. So tandaan po natin, ang 2.4 GHz mga ibigan ay mas mabagal lang po yung kanyang bilis. Lalong-lalo na kung meron pong mga ibang devices tulad po ng mga microwave, Bluetooth at iba pang mga Wi-Fi networks na malapit lamang po nito. Isa yan sa mga dahilan kung bakit po bumabagal po yung internet natin kung tayo po ay gumagamit po ng access point na 2.4 GHz. Kaya maraming mga kaibigan natin dyan na nagtatanong bakit daw po mabagal yung kanilang vendor, na sila po ay gumagamit ng one band lamang tulad ng 2.4 GHz. Pinapalitan na yung vendor, pinapalitan na yung antena, pero ganun pa din ang kanilang nararanasan sa kanila pong lugar. Kasi nga po, dapat nating i-consider mga kaibigan na sa lugar ho natin ay marami na pong gumagamit ng 2.4 GHz. So yan po yung disadvantage ng antena po na meron lamang pong one band, yun po tinatawag natin na 2.4 GHz. So ang 2.4 GHz, maganda lamang ho ito kung malayo yung distansya ng inyong client, maraming mga harang, pero yun nga, hindi siya masyadong mabilis. Example na naman po, ang pag-browsing ho natin, YouTube, Facebook, at Messenger, yan po mga ibigan, ay hindi po masyadong mabilis yung internet natin na mararanasan sa atin pong 2.4 GHz. Kaya yan po yung tandaan natin sa atin pong access point na meron po siyang 2.4 GHz mga kaibigan. Pangalawa naman na frequency na dapat nating tandaan, ito pong 5 GHz. Dahil nga po ang 2.4 GHz mga kaibigan ay marami pong nararanasang interference. So ito yung solusyon sa problema na yon, meron pong 5 GHz. So ano ngayon ang advantages ng 5 GHz mga kaibigan? Unang-una, mas mabilis ang bilis ng internet mga kaibigan. Pangalawa, mas kaunti po ang interference nito sapagkat kakaunti lamang po ang gumagamit ng 5 GHz ng mga gadgets natin pong pinaglagyan. So yan po yung maganda sa 5 GHz. Yun nga lang, ang disadvantage nito ay maikli lamang ang sakop ng 5 GHz po mga kaibigan. Ang disadvantage lang din po mga kaibigan ng 5 GHz, nahihirapan po siyang tumagos sa mga pader o sa mga nakaharang sa kanya. So yun po yun mga kaibigan. Again, ang maganda ho sa 5 GHz ay mas mabilis ang connection nito para po sa mga gaming, streaming at video calls. Kung malapit ka lamang po sa access point ng 5 GHz. Kaya kung napapansin ho ninyo, kadalasan po ngayon na pinopromote, ginagamit ng ating mga kaibigan, ay bumibili ho sila ng dual band. So meron pong 2.4 GHz at saka 5 GHz. Ngayon, kung itatanong ho natin, ano po ang magandang access point natin pong gamitin? So syempre may bigyan, yun pong antena na meron pong 2.4 GHz at saka 5 GHz. Yun nga po, depende po sa lugar ng atin pong paglagyan. Pero sa lugar po mga kaibigan ay kakaunti lang naman po yung gumagamit ng vendor, yung mga access point. Okay na din po yung mga one band or single band mga kaibigan gaya po ng 2.4 GHz. Again, yun nga po, depende po sa pangangailangan natin at kapaligiran ho natin mga kaibigan. At ito po mga kaibigan, meron pa pong bagong frequency ngayon. Ito pong 6 GHz. Ang 6 GHz mga kaibigan, maganda ito kung ang device ng client mo or device mo ay compatible sa frequency na ito. Kasi ang 6 GHz mga kaibigan, ito yung pinakamabilis sa lahat at pinakakaunti din yung interference. Pero yun nga lang, gaya ho ng 5 GHz, maikli lamang po ang sakop nito at kailangan po ng compatible
na mga gadgets or devices para po sa Wi-Fi 6E or yung pong tinatawag natin na 6 GHz. So ang 6 GHz mga kaibigan, ito po ay napakaganda sapagkat high speed ho talaga yung mararanasan natin dito. Pero yun nga, ilan lamang po yung compatible doon po sa 6 GHz na gamit po natin ng mga gadgets po mga kaibigan. So ngayon mga kaibigan, babalik ho tayo sa tanong. Ano ang dapat mong piliin na access point? Ito, para sa buong bahay o maraming hadlang, ang gamitin mo ay 2.4 GHz. At para sa mabilis at stable na koleksyon na malapit lamang dito, ang gamitin mo ay 5 GHz. At para sa pinakamabilis na speed, kung ito man ay compatible sa device mo, gamitin mo ang 6 GHz. So yun po yung mga tip natin sa araw na ito. Magandang araw po sa ating lahat. Sana po i-share ho ninyo ang video na ito mga kaibigan at nang sa ganon, yung iba nating mga kaibigan ay malalaman po nila kung ano po ang best antenna na kanila pong pipiliin sa kanila pong vendor o di kaya sa gagamitin ho nila para po sa kanilang lugar. Kung kayo po ay hindi nakasubscribe mga kaibigan, huwag ho nyo kaligtaan na mag-subscribe, mag-like po ng ating video. O yun nga, ma-share ho ng ating video at pakihit na din po ng ating pong notification bell. Napaka-importante po yan mga kaibigan. At nang sa ganon ay magiging aware ho kayo sa mga bagong i-upload natin na mga video tutorial. Shoutout nga po sa lahat ng ating mga followers po dyan na nagstay sa ating pong YouTube channel. Maraming salamat po sa pag-stay ho nyo, sa pag-like ng ating video at pag-share ho nito. Kahit simple lamang po yung ating pong tinuturo dito, pero alam ko po na marami po tayong mga kaibigan dyan na natutulungan po sa ating pong mga videos. Maraming salamat and God bless us all.